Paano ba nagagamit yung 14 days kapag ikaw ay finish contract, terminate, o break contract? Disclaimer lang po, kung mali po yung pagpapaliwanag ko, i-comment nyo na lang po sa baba. Ito po ay based sa aking experience. Ang 14 days, nagagamit po siya kung ikaw ay wala pang nakikitang amo. Example, finish contract ka. Binigyan ka ng release ng August 31. Maaga pa lang naghanap na tayo ng amo. Hindi ka nakakita ng amo hanggang August 31 na release mo, doon papasok yung 14 days. Pero kung ikaw, bago pa dumating yung release mo, nakahanap ka na ng amo, mawawala na yung 14 days mo kasi on process na po yung visa mo. Ngayon, kung ikaw ay break contract at terminate, nakatulad ko before na on the spot po ako, bumaba ako ngayong araw na to, so kinabukasan, nagbibilang na ako ng 14 days. Kailangan makahanap agad ako ng amo para if ever maubos yung 14 days ko, may nag-sign up na sa akin, pwedeng umuwi akong Pilipinas o pwede akong mag-extend ng visa, dito ako mag-wait, magbabayad ako ng 330. Parang gano'n. So, sakto, that time is pandemic, so hindi pa rin makakauwi. So, nag-stay ako, so ginawa ko na naman yung pinagbabawal na technique. So, ilang beses ko nang ginagamit yung pinagbabawal ng technique? 3 times na po. Kasi wala akong pambayad ng boarding house. Pero may kaibigan naman ako na residents dito na tumutulong naman. Pero syempre, mas gusto ko pa rin yung madaretso na sa amo kasi sayang kasi yung pera. Mukha kasi akong pera. In 14 days, nagagamit yun kapag ikaw ay hindi pa nakakahanap ng amo. Pag na-finish ka, especially kung ikaw ay na-terminate o na-break contract, in 14 days, gamitin mo na yun kasi pre yun. Yun yung allowed days mo na mag-stay ka pa ng Hong Kong. Kasi pag naubos mo yung 14 days na yun, either magbabayad ka ng extension visa o uuwi ka ng Pilipinas, doon mo na iintayin yung documents mo na isisend sa'yo ng amo mo o ng agency mo. Kung finish contract ka naman, nakahanap ka na, mawawala na yung 14 days mo kasi on process ka na. Yun lang, sana nakatulong.